Hello guys! Welcome to my vlog. Kung bago ka pa sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakipindot yung subscribe button at pakishare na rin para malaman din ito sa ibang mga aplikante. Kasi ang tatalakayin natin guys is about paano mag-apply ng security guard, CCTV operator doon sa Qatar. Kasi mayroong hiring ngayon. Nabasa ko sa post ng Taisir Pizarro Manpower, nag-hiring ang Taisir ng CCTV operator. Marami yata silang kailangang CCTV operator. So, ang requirements is training certificate as a CCTV operator. So, kasi nag-comment ako doon sa post. Marami nagtatanong sa akin kung saan ko daw kinuha yung CCTV training certificate. So, yung CCTV training certificate ko, doon ko yan kinuha sa Qatar. Kasi galing kasi ako sa Taisir, doon ako sa Taisir, mga anim na taon ako doon. Nag-apply ako doon 2014 sa December 2014, din nakauwi ako last year 2021, October 2021, during pandemic ba yata yun? Umuwi ako. So, kaya alam ko na yung mga marami na akong alam doon sa Qatar, marami akong so kaya magtatanong sa akin kung may nagtatanong sa akin, saan ba daw pwedeng magkuha ng lisensya, kailangan ba daw magkuha ng lisensya sa Qatar bago magsimula ng duties as a CCTV, as a security guard. So, pagdating niyo sa Qatar, alam niyo guys, pag nakapirma na kayong kontrata sa agency, pagdating niyo sa accommodation, kasi yung accommodation namin doon maganda, napakaganda talaga yung accommodation. I think only Taisir yung pinakamagandang accommodation para sa kanilang mga security. Kasi parang condominium yung puti namin doon tirahan namin doon. Dito sa gamit, mayroong aircon, mayroong ref, mayroong oven, lahat. Tungkol sa pagkain, yung offer salary nila guys is, nakita ko sa post, 2,300 real plus 550. So yung 2,300 real, yun ang basic salary. Pero hindi pa yun kasama sa mga overtime. So paano ba magka-overtime? Example, every week mayroon kayong isang day off. Okay? Every week mayroon kayong isang day off. Pag hindi kayo naka-day off kasi walang reliever, automatic overtime yun. Halimbawa, sa in 1 week, 7 days kasi hindi kayo naka-day off. So, magiging 8 days na yan. Kasi Monday until Sunday, 8 days, diba? Monday, Lunes, Martes, Merkulis, Jueves, Biyernes, Sabado, Domingo. So, 7. In 1 week, hindi kayo naka-day off. So, automatic mayroon kayong OT isa kasi duty kayo during day off. Okay, overtime yun. So, kung in 1 month, wala kayong day off, hindi kayo naka-day off kasi walang reliever. So, sa isang buwan, 4 ang overtime ninyo. Idagdag yung sa 2-3, diba? Ang basic salary is 2-3. So, idagdag yung 4 na araw na overtime. So, malaki na yon. So, tungkol naman sa 550 real, yung additional na 550 real, sa ano yon? Sa pagkain yon. Pwede ninyong kunin yan, pwede rin hindi. Bakit? Yung pagkain natin noon sa Qatar, ano yan? Libre na yun, libre. Libre kasi ang agency ang mag-provide. Pero yung 550, kung gusto ninyong ilibre ang pagkain ninyo, yung 550, huwag ninyong kunin. Kasi ano yan food allowance yan, food allowance. Yung 550 real. Ngayon, kung gusto ninyong kunin yung 550, kayo ang mag-provide ng sarili ninyong pagkain. Yun. Kaya sabi ko nga, pwede ninyong kunin yan, pwede rin hindi. So, pag hindi niyo yan kunin, so, wala kayong problema sa pagkain. Taisir ang mag-provide sa inyong pagkain. Pero kung gusto niyo
ayaw ninyo ng libre kasi gusto kayong bumili ng sarili ninyong pagkain, pwede ninyong kunin yung 550. So mag-budget na lang kayo, kaya lang bumili ng pagkain ninyo. I think 550 is enough. Sobra pa yata yun eh. Kung magtipid lang kayo, bili kayo ng mga noodles, mga sardinas, or mga tuyo. Tipidin niyo kasi pag mapunta kayo sa isang lokasyon na libreng pagkain, mas makasave kayo. Di ba? So, bilhin lang kayo ng maliit na rice cooker. Doon kayo magluto sa loob ng room. Kung ayaw ninyo ng free na pagkain sa agency. So, kung kukunin niyo yung 550, dagdagan niyo sa 2-3 plus overtime. So, aabot talaga naman 40 plus ang sahod. 45, ganun. Kasi ang gilagay doon sa post, 2-3 plus 550 or 45,000 pesos in peso. Yun ang nilagay doon sa so, sa pagkuha naman ng lisensya, kasi kailangan mayroong lisensya yan. Huwag kayong mag-alala kasi pagdating niyo doon sa Qatar, halimbawa dumating kayo gabi. So, pagka umaga, dadalhin kayo doon sa agency, sakay kayo ng bus or sa van. Lahat ng mga dumating mga aplikante galing sa Pinas, ihahatid yan doon sa agency, sa Taisir. Tapos magpirma pa kayo doon ng panibagong contract. Panibagong contract, ayan. Ito yung kontrata mo dito, 2 years. So, tingin niyo, pagkatapos niyo magpirma ng bagong contract, hingian kayo ng bigyan kayo ng SIM card sa Qatar, tapos bigyan din kayo ng mayroon din kayong pilapan doon para sa inyong ATM, kasi yung sahod doon sa ATM every month makukuha, every end of the month or first day in the month. And then yung about sa license, kahit wala pa kayong license, once na makapirma na kayo ng kontrata, pwede na kayo maka-duty, assign na lang kayo kung saan kayo ilagay, sinong supervisor niyo. I-deploy kayo, ibibigay kayo sa mga supervisor doon, o ikaw doon ka kay supervisor ni Juan de la Cruz, ikaw doon ka sa location ni So, yung supervisor na mag-alagay sa inyo ng mga pwesto, kung saan kayo ilagay. Pwede na kayo maka-duty kasi ito na kayong lisensya. Pero, pag mayroon ang pag-training sa license, schedule yan, mayroong first batch, second batch, third batch. Kahit pag schedule mo na sa training, hugutin kayo doon sa location ninyo para mag-training ng license. Ano lang yan? 1 week. 1 week, whole day. 1 week yan, whole day. Pero kahit nag-training kayo, may sahod pa rin kayo. Yung sahod ninyo ganun pa rin. Ganun pa rin ang sahod ninyo. Kahit hindi kayo naka-duty dahil nandun kayo sa training, may sahod pa rin kayo. Okay? Pag tapos na kayo sa training, maghintayin lang kayo ng ilang buwan para ma-release yung plastic na license niyo. Okay? And then, ano pa ba? Every year, kapag mayroong mga holidays, like Qatar National Day, yung agency mag-conduct na mga training. Doon na sila sa accommodation o depende kung saan lugar mag-held yung training. Mayroong first aid training, fire awareness, CCTV. Kaya doon magkaroon kayo ng certificate. Okay? 1 day din yan, 1 day. Kung panggabi ka, kung panggabi ang duty mo, whole day, sa araw mag-training kayo. Pero kung pang-araw ka naman, gabi ang training ninyo. Yan. Pero sa gabi, kung gabi, ano lang yan? Mga 4 na oras. Start yan mga 6 p.m. until I think 9 or 10. Ano. So, okay lang yan. Hindi naman yan araw-araw. Schedule. Okay? So, yan na siguro. About sa contract, ang contract niyan, depende na yan sa inyo. Basta 2 years, pag makaabot ka na ng 2 years, pwede kang umuwi dito sa Qatar, sa Pilipinas, magbakasyon. Bibigyan ka ng Taisir ng pocket money, at sila nang bahala ng pumasahe mo sa aeroplano, back and forth. Okay?
every 2 years na, every 2 years, kung makaabot ka na ng 2 years, pwede kang humingi ng bakasyon. Depende na yan sa'yo kung gusto kang magbakasyon, pwede rin hindi. Pwede rin hindi ka magbakasyon. Depende na yan sa'yo. Pati yung contract, depende na siya kung kailan mo gustong uwi sa Pilipinas. Hindi ka pa uwi ng Kaiser dahil naka 2 months ka na. Ikaw nang mag-decision sa sarili mo kung gusto mong doon ka na sa Qatar magtumanda, mag-security ka doon, o mag-CCTV operator ka doon, okay lang. Ang depende na yan sa'yo kung kailan mo gusto umuwi. Okay? Kung basta every 2 years, kung gusto mong umuwi, bigyan ka ng pocket money as bali mga 2 months salary yung ibibigay ng Kaiser sa'yo. Kasi every year, 1 month salary yan. Pero makukuha mo lang yan every 2 years pag bakasyon mo na. So, bali, pag bakasyon mo, balik 2 sahod ang madala mo dito sa Pilipinas. Yan ang ibibigay sa Kaiser sa'yo. Plus, libreng plane ticket back and forth. So, kung hindi ka naman magbakasyon, doon ka magbakasyon sa ika-4 na taon, mas malaki ang madala mo pag-uwi. Kasi yung 2 years mo, sana ang bakasyon, hindi mo nakuha. So, ano na yan, nasabay na yan sa another 2 years. So, balik 4 na buwan nang kukunin mo yung pocket money. Okay? So, yan lang siguro. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo. Basta isa lang siguro ko sa inyo, Kaiser Security is very good. Wala kayong tama, maganda yan sila magpasahod. Pero mas maganda kung doon kayo masahin sa mga government na nila, kasi mas malaking sahod doon sa mga government nila na mga posting. Okay? So, thank you for watching, and please don't forget to subscribe my channel.